Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang rematch sa pagitan nitong ating kababayan na si Roldan Aldia kontra sa Japanese fighter na si Masahiro Suzuki. Una silang nagkaharap noong Oktubre City noong 2023 na kung saan nauwi po sa majority draw ang hatol lamang hurado sa bakbakan at ginanap ang labanan dito sa ating bansa mismo sa Pilipinas sa Elorde Sports Complex Sukat Paranaque. Na kung saan po mga kaibigan sa una nila paghaharap, ang kakulangan nitong ating kababayan ay ang pag-agresibo at medyo ano siya yung pagbato niya ng suntok, medyo may pagkatipid po mga kaibigan, unlike doon sa Japanese fighter na talagang sumusuntok at taglay ang timing, accuracy, pero ganun pa man hindi na iiwan ang ating kababayan. Oo. Pero kung sa Japan yung ginanap, tiyak talo si kabayan doon kung sa Japan ginanap mga kaibigan. Kumo dito sa Pilipinas, siyempre dikit sa scorecard, mauwi sa tabla talaga pagka dito sa atin. So, yun ang nangyari sa una nilang laban. Na kung saan po mga kaibigan, sa tingin ko, medyo lugi si kabayan doon. Mas marami kung bumabato na suntok ang kanyang katunggali na si Masahiro Sosuke or Suzuki. Pero ito po ay rematch, ibig sabihin, kung sino po ang nakapag-adjust, kung aling adjustment ang epektibo ay siya mananalo sa labanan na ito mga kaibigan. Kaya naman, maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction analysis sa labanan na ito. Pero bago natin yan simulan, inaanyahan ko po kayo na sana suportahan nyo ang ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-subscribe. Paglalabanan po ni Roldan Aldia at Masahiro Suzuki ang bakanting titulo ng OPBF or Oriental Pacific Boxing Federation lightweight title. So, alamin muna natin kung ano ba ang mga galawan sa magkabilang panig. Itong si Roldan Aldia sa ngayon ay may impresibong kartada. 18 wins with 10 wins coming by way of knockout, may 9 natalo, may 2 tabla. Sa kanyang 9 natalo, 3 beses ito nakatikim po ng knockout. Sa ngayon may edad ito na 29 anyos, height 5 foot and 7.5 inches. Southpaw ang stance ng ating kababayan, knockout ratio 55.56%. At ang huling laban niya nito ay ang laban niya kay Masahiro Suzuki. Sa karanasan, pinakamatinding na kalaban ni Roldan Aldia ay ang dating world champion or future world champion pa lamang na si Kenichi Ogawa. Idagdag natin si Monico Lorente na kung saan may magandang record din po sa kanyang professional boxing career. Skills ng ating kababayan, boxer puncher. Sa panig naman ni Masahiro Suzuki, ang boxing hero ito ay may impresibong kartada din po. 9 wins with 6 wins coming by way of knockout. May 1 talo at may 1 tabla na rin. Sa kanyang nag-iisang talo, knockout ang kanyang sinapit. May edad 28 anyos at ang height nito ay 5 foot and 8 inches. Orthodox naman ang stance ng Hapon. Knockout ratio 66.67%. Huling lumaban, October City. So yun nga, Roldan Aldia. Eksperyensya nitong si Masahiro Suzuki, nakalaban din ito ang dating world champion na si Banya Utok. At idagdag natin si Roldan Aldia na masasabi nating isa sa pinakadekalibre na kalaban lamang nitong si Masahiro Suzuki. Skills ni Masahiro Suzuki, boxer puncher. So parehong boxer puncher po ang dalawang maglalaban. Ang nakikita ko naman kay Masahiro Suzuki, masipag talaga ito kung bumato ng suntok, tagline timing, accuracy. Okay, mga kaibigan, hindi na natin patagalin. Maghahayag na po tayo ng ating real talk prediction sa laban. Dahil siyempre Pilipino ito, panalo o talo ay sa Pilipino po ako. Pero dito sa ating real talk prediction mga kaibigan, talagang sasabihin ko kung ano ang nasa pananaw ko po mga kaibigan. Real talk prediction ko dyan, Masahiro Suzuki ang mananalo by unanimous decision. At delikado ding manakaut si Roldan Aldia sa bakbakan na yan. So nakadepende ito kung nakuha nga ng Hapon ang magandang adjustment sa laban. At sa panalo by unanimous decision, kasama na doon ang dako na pagdadarausan ng laban mga kaibigan, kung saan dayo ang ating kababayan naman sa bakbakan na ito. Sa panig naman itong ating kababayan, hindi porket para sa akin naging dihado sa ngayon,
wala ng pag-asa manalo. Hindi ganoon dito sa boxing. Ika nga sa wikang English, this is boxing, anything can happen. Mapiho lamang siguro nitong si Roldan Aldea ang panalo. Yan kung magawa niyang mapatulog or ma-knock out itong Japanese fighter. Or kung sakaling mawi sa puntusan naman po mga kaibigan, dahil sa una nilang pagharap, wala namang na-knock out sa kanila, ibig sabihin lang noon, parehong kaya nila ang mga pinapakawalang suntok. So dito mga kaibigan, ang kailangan lang ni Roldan Aldea ay ang magsipag, maging agresibo sa laban. Oo, para maipanalo niya ang laban by points din. So kinailangan niya dito ang maging volume puncher, siya ang magdomina sa laban. So malaking trabaho ito para sa ating kababayan, lalo na't siya po ay dayo sa bakbakan na ito. At yun dapat ang kanyang gagawin po mga kaibigan. Kumbaga, dapat nag-adjust na siya ng husto or pinag-aaralan na niya ng husto ang galawan ng Japanese fighter. At nang sa ganun, makakuha siya ng magandang adjustment at masunod yung plano niya kung paano niya i-execute ang kanilang mga plano doon sa gym na kanyang pinag-iinsayuhan po mga kaibigan. Dahil sa tingin ko nga, nagiging dihado siya dito dahil siya po ay dayo. Kung mawi lang ito sa scorecard, magkaroon ng dikit sa puntusan, ay alam na. Alam na ang mangyayari dyan mga kaibigan. So, pwedeng tawagin nating hometown decision. O, ganun. Para walang ganun na pa pangyayari, dapat i-knock out niya ang kinakailangan or dapat talagang kung kaya niyang i-knock out si Masahiro Suzuki, i-knock out niya na. Ano sa ganun, makapiyo siya sa panalo sa bakbakan na ito mga kaibigan. Dahil sa paningin ko, sa pananaw ko, dehado siya dito sa ngayon. Dahil nga siya dayo at sa unang lang pagharap, medyo dehado nga siya doon. Oo. Maswerte dahil sa bansa natin ginanap ang laban at hinatulan ng tabla po mga kaibigan. Dahil kung atin talagang susumahin, lugi siya doon eh. Pero yun nga, sa puntusan, may laban din naman kahit papaano, dikit sa scorecard. At sa Pilipinas ginanap ang laban, so may kaunting yung bang favoritism, ganyan. So, real talk yan mga kaibigan. Kaya dapat maging agresibo siya dito sa pagbato ng mga suntok. Siyempre, kasama na doon ang pag-iingat na hindi siya mapuruhan sa laban po. Dahil may power din po ang Japanese fighter. Hanggang dito na lamang ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.